Marimar, Marimar, ako po si Marimar. Ayun. Good evening, good afternoon, good morning sa inyong lahat dyan. Ulitin ko ulit. Hindi kayo sumayaw eh, sayang eh. Nakakasayaw yun. Mag-good morning muna kayo. Good morning, good afternoon sa inyo lahat. Hello. Good evening sa lahat. O, sa mga bumabati kami sa mga manonood nito. Gagawin ko tong premiere, kumbaga. Yun lang. Baka sabihin may talakayin yung baklang day of la na nag-good morning kayo, wala kayong kausap dyan. Siyempre, bilang galang sa mga manonood sa premiere na to. So yun nga, tatalakayin ko lang yung live ni Diokla kahapon kasi wala akong time gawin kahapon. I-share ko na kagad sa inyo. Ito yun. Sa akin, yan ang tignan nyo, nakita nyo ha. Nasa VLC yung record. Inikutan ko yung red, yung thumbsuck na yan. Yung thumbsuck na yan ha. Then, siyempre, hintay ko matapos yan, siyempre. Ang kalabasan, 5 minutes later, ito, nakita nyo, boosting. Boom. Boosting. Nakakaya, di ba? Nakakaya naman. Imbis na igalang mo ang live mo, hindi ko alam kung sino nagbayad sa'yo, or ikaw nagbayad, alam mo yun, imbis na talaga totally na totoong mga tumataong natatamsak ay boosting agad. Nakakaya. Ang sa akin lang din, siyempre, malaking yan, GLS. Di ba? Nakakaya, sorry kung ako lang muna magsasalita. Nakakaya kasi gawa nung ikaw yung founder, ikaw yung leader, pero gagawin mong mirror ang LS mo, ang GLS mo. So, ang kalabasan nun, pag yung dumating yung araw na GLS mo at walang katao-tao sa'yo, nakakaya ka. Una-una. Ha? So, mapupunta yung mga tao doon sa isang mga katim mo. Or, ang nakakaya lang doon, hindi ito naisip ha, pasensya kung matatamaan kayo ha. Pag pinapunta nyo doon sa LS naman ni Dayo, kasi nakakaawa naman ni Dekla, sinong kawawa naman ngayon? Ha? Yung team mo. Hindi nyo naisip yan. Imbis na pagsama-samahan nyo na lang ang isang panood. Ha? May tatawag niya sa sa community, share, di ba? Imbis na gawin nyo lang sa isang GLS nyo, sa isang channel, kay Diokla, kasi nakakaawa naman, mas maganda gawin kay Diokla kasi siya ang founder, siya ang leader, dapat doon nyo na lang ginawa. At share nyo na lang sa community nyo. Suggestion ko lang yan. Para hindi nakakaya. Kasi bakit? Tulad sinasabi ko, pag wala pumunta kay Diokla, nasa sa channel nyo, na totoo naman, mas maraming tao sa channel nyo, sa mga kamera nyo, kaysa kay Diokla. Kaso, ang kalabasan, nakakaya si Diokla, walang tao. So, anong gagawin nyo? Punta na lang kayo doon. So, sino naman nakakaya ngayon? Nakakaya pa rin si Diokla kasi walang tao sa kanya. Kaya pinapunta, naawa, di ba? Nakakaawa na lang. Totoo yan. Opinion yung dalawa sa tingin nyo. Ano opinion yung dalawa? Nagmamaganda dito. Hindi totoo yun. Nakakahiya, no? Kasi katulad yan, di ba? Ever since wala naman tao lagi sa kanya. So, kung talaga mirror ang mangyayari, mapupunta sa iba. Wala na nga siya, lalo pa masisiro. Mas nakakahiya talaga. Yung idea na binibigay mong ganyan, dapat sa isa na lang sila since may siya naman yung founder. Mas okay naman dapat talaga yun. I mean, para sa atin, di ba? Tulad ng ginawa niya last year, na dahil sa atin, paalala ko lang ha, dahil sa amin, meron na nanood sa'yo sa GLS mo. Dahil sa amin. Dahil sa akin lalo. Ha? Ako yung nag-suggest ng ganitong gawin mo sa GLS mo. Pinausad natin ang GLS mo. Kahit wala yung contest mo. Dahil wala kang mailabas na pera nga. Kasi nga, nakakaya din to ha. Dahil nga sinabi mo na, may problema kasi pamilya ko eh. Pipriority ko ba ang UIT? Diba? Ang tangang rason lang, diba?
Alam mo, mayroon ka ng GLS na pinaghandaan mo dapat yan. Dapat isinintabi mo na yung pera na yun eh. Di ba? Dapat nakatabi na yung pera na yun, pero hindi. Ayaw mo lang ilabas yung pera kasi kuripot ka. Gusto mo, iba ang gumastos sa GLS mo. Tulad ng ginagawa mo palagi sa GLS mo nung last year din. Nung last year, yes. Ha? Iba ang gumastos, mga sponsor. Yun ang gusto mong hinihintay. Ha? Yun ang nangyari. Kaya ikaw, sinasabi ko sa'yo, ikaw pinakamalaking budol dito. Sinasabi kong budol ka. Gusto mo ibang gumagastos sa GLS mo. Ayaw magpalabas. Kumbaga. Correct na siya. Nakakaya, iba nagpapausad ng ng GLS mo. Ibang tao. Nakakaya yun, di ba? Tapos ginawa mong mirror. Sa tingin ko, ikaw siguro nag-suggest ng mirror. Ha? Kasi katangahan mo. Ha? Kasi wala ka mailabas. Kasi bakit? Ha? Ayoko nang salita. Pero nakakaya. Then ito, may pangalan tayong tutukuyin. Yung sinasabi mo ito video. I-play ko ito. Sa inyo, Miss Judy. Yan, bago namin kumanta kami uli ni Abner, gusto ko sanang i-promote yung aming nalalapit po na yan, Kuya Jess, Jesus Palarma, yan, mega loud shot sa'yo. Subscribe nga po pala kayo sa mga hindi pa sumuscribe dyan kay Papa Deo TV. Yan. So, para kaabang-abang pa yung mga susunod nating mga kantahan dito, di ba? yes. Alright. So, isi-share ko lang po ito. Ito po yung nalalapit po namin na blessed 3 years. Ayan para malaman nyo na walang edit yan, tingnan yung video Ayun yung thumbs up, ilang unity lang. Isa lang, di ba? Yun. Makikita nyo dito pagkatapos, ayan 3 unity na kagad. Buting. Makita nyo. Pero yung ko yung sasabihin niya pakinggan nyo mabuti. Anniversary ng Team Batcha Originals. Sa po yan? January 21st, 2024. Oy. Yan, ikatlong taon na po namin ng Team Batcha Originals hosted by Team Batcha Originals Family. At may mga pag-games din po kami dyan. And they have a surprise guest like friends and relatives and marami pong mga teams kaming in-invite. At syempre po, abangan nyo rin po ang mga bagong members ng Team Batcha Originals. That's 3 years anniversary na po namin sa Whitey World hosted by Team Batcha Originals Family. Happy 3rd year anniversary po sa inyong lahat sa Team Batcha Originals. Yes, and going strong and yan yun po yung hindi po basta-basta po matitibag. Ang Team Batcha Original. Yeah, yung inaano ko sa inyo, tinutukoy ko. Hindi basta matitibag. Lagi niyang binabanggit yan. Okay? Papaliwalag ko lang. Hindi matitibag ang Team Batcha sa totoo lang kasi yung ibang katim mo, alam mo, ang sipag nila. Sila nag-iimbita. Sila gumagawa ng paraan. Sila lahat-lahat. Ikaw, Deyokla, tinutukoy ko, ikaw mismo Deyokla, pabigat ka sa kanila. Panira ka sa kanila. Pabaho ka sa kanila. Wala kang kwenta. Wala ka nang kwenta. Nadadamay mo pa sila sa kabahuan mo. Sa mga pinaggagawa mo hanggang ngayon. Sinasabi ko sa'yo, hindi kita titigilan. Inuulit ko, nakakaya ka talaga. Nag-whitey ka pa. Wala ka naman din kwenta. Wala kang ambag sa team mo. Wala kang ambag. Ambag mo, paglagay ng title, Team Batcha, paglagay ng Papa Deo, something na baklang papadayan, lintik, real talk, wala rin kwenta yung real talk mo. Hanggang ngayon, wala ka ma-real talk. Kasi tanga ka, bobo ka. Kasi sadyang totoo mga sinasabi ko dito. Ikaw, nagpapakita ka nga, puro ka ubod ng kasinungalingan. Yan ang pagkakaiba. Kaya walang kwenta ikaw. Pabigat ka lang sa kanila. Proud, sinasabi ko proud ako sa mga katim mo. Proud ako. Kasi binubuo. Sadya sila nagbubuo. Sila yung matitibay. Hindi ikaw. Walang katibayan ikaw. Wala kang matibay. Hindi ka matibay. Duwag ka. Bakla ka.
bading na bading ka. Hindi ka hindi ka malalaki. Sa tingin nyo, kayong dalawa, Soft. Soft. Oo nga, 2024 na dapat magpakaano ka na. Alam mo yun? Nakadepende pa rin siya sa kanila, kumbaga. Wala Nakadepende. siyang paninindigan ba. Hindi siya makatayo sa sarili niya. Pero lagi niya sinasabi na hindi matitibag. Hindi matitibag dahil doon sa mga kasama niya. Kasi hindi nila hinahayaan. Pero siya, wala naman siyang ginagawa para maano yung team niya. Para maiangat, kumbaga. Puro lang siya yabang sa premier, sa ganyan, sa busy niya, mga ganun. Wala. Hindi nga niya binabanggit yung mga kasama niya. Nabanggit nababag ganyan. yung kasama niya sa last Puro part siya na lang. puro ito sila, hanggang doon lang. Pero hindi niya mabanggit yung kabahuan niya. Alam niyo yun? Na aayusin ko yung kabahuan ko. Kumbaga parang ganon. Aayusin ko to. Huwag kayong mag-alala. Pero, Walang assurance, kumbaga. di ba? Kasi kung ginagawa yan, kung leader yan at matapang na talaga yan, matagal yan ang inayos yan. Pero hanggang ngayon, umaasa pa rin sa mga katim niya. Nakatalik na sa likod pa rin ang katim niya. Kaya napakabakla tong lalaking to. Sorry sa mga lalaki. Napakabakla tong bading na to. Respeto sa mga bading niya, sinasabi ko respeto sa mga bading. Ito pinaka-worst na bading. Nare-respeto ko mga bakla. Alam niyo yan. Pero ito yung pinaka-bading na bading sa bading. Mas sahol pa sa bading. Pero pa tayo tutukoy na iba. Naku. Usapang bading. Ito. Usapang bading. Basahin yung nakapula. Palakin mo konti ako magbabasa, my love, please. Amp na yan. Hoy, Scorpion. Alin dyan gusto pa basa? Nasa baba? Yung nakapula. Yung Yung naka-score na pula. Okay. Ayaw pa aminin na bakla siya. Boss Ryan, lahi nila Delian. Delian? May bakla siya na kapatid. Legit, bakla talaga yung kapatid niya. Nagjowa siya kuno para masabi lang na may jowa na. Baka sakali hindi sabihan na bakla o di na mabulgar ang nabakla siya. Hahaha. Hindi talaga ibibigay address sa Pilipinas kasi wala naman sila sariling address. Walang mga sariling bahay, nangungupahan lang mga kapatid niya. Akala mo kung sino yung Deo bakla, halos mga kapatid niyan. Second family lang sila mga kabit. Adik pa yung isang kapatid niya kaya pinauwi sa probinsya. By Cassie Siller, 1922. Cassie Seller. Matagal na yan. Nakita ko lang uli. Naalala ko lang uli. Kumbaga. Matagal na yan. Pero first time na dumat isang ninja na yan, sa tingin ko ninja, kilala ka. Malamang. Kilala ka. Kaya yung pinagmamayabang mo, lumalabas ang baho mo. Alam mo, nakakashock doon kasi syempre tayo naggaganto lang nagda-live siya, tinutukoy. Ibig sabihin, nakikita niya yung post or kung ano man, or eto, nagda-live tayo. Kasi nakapag-comment siya dyan. So, ibig sabihin, naririnig niya at kilala niya. Nanonood. Nanonood siya. Matagal na. Matagal nang yung post, yung comment niya Yes, shocking issue yan. First time yung nag-comment na yan. So, hindi namin kilala sa totoo lang. Malay ko. Pero kilala ang buhay mo, Kilala ang buhay mo. Nangungupahan ka na. Laglag ka ng neighbor nyo. Siguro, rin sa manulog dito. Kapit bahay. Maya pa nga daw talaga. Di, pangalawang ano na yata yan, pangalawang ninja. Yung una, doon sa Messenger. Diba? Messenger. Sa Messenger. Sa page. Sa page siya kayo mismo, diba? Account mismo yata. Then ako yung nakipag-ano sa kanya. Nakipag-usap. Yun din. Mga sinasabi niya. Correct, diba? Saglit ba yung aso ko? Ang ingay mo na yung may ngayon, diokla ako Yun yung tinatawag na totaling aso. Dahil, di ba naalala nyo, tinatawag niya akong aso. Si Diokla talaga totaling aso kasi kahol ng kahol, walang pruweba. Walang sense.
Tapos ito na, tutukoy na ito. Ito yung pinakamainit na issue. Ha? Pinakamainit? Pinakamainit naman kasi, siyempre, yung dagdag kasinungalingan niya, di ba? Dagdag kasinungalingan to sa kanya. Okay? Total, may permiso na ako, sinabi mo, permiso. Sige lang, okay lang, i-post mo na. Pinost ko na to. Ibabalik ko lang uli para malaman siguro na talaga itong Diokla to, bolero, puro dinaano lang sa salita. Okay? Unang tawag. Hindi Una nun dun kay, tumatawag sa madaling araw pala. Pero hindi ko sinasagot ba. Good morning, sorry, naka-silent ang phone. Tapos thumbs up lang siya. Kasi di ba sa kanila, pag madaling araw sa Pinas or dito is hapon yata? Hindi ako sure. Pero madaling araw ka tumatawag sa'yo, alam mo yun, nanggugulo. Oo nga. Totoo yan. Ay matindi nun, kasi alam naman niya kung anong oras sa Pilipinas sa tawag ka ng ganyan. Papansin ka. Alas 4 ka madaling araw, tatawag. Nanggugulabog, yes. Yan ba yung karespeto na yan? Manggugulo na ibang buhay? Ha? Tapos babae patatawagan? Hindi ka na yan, Diokla. Ha? Meron pa ata na hindi ko lang hindi ko na naka-live ako noon silent LS. Tumatawag siya. So naka-silent LS ako. Na tumatawag siya, sabi ko, patayin na, hindi mamaya na kasi yung di ba mayroon na akong noon dati, pero malabo na kami, hindi na kami nagalo, pero gusto niya ako makausap, yung ex ko ba. Doon, tumatawag din siya sa phone ko. Kasi hindi nga niya matawagan, kasi nga tumatawag din ito. Tapos sabi ko, ibaba mo na kasi tumatawag yung isa. Sabi ko, gano'n. Hindi, hayaan mo lang siyang tumawag. Gano'n siya. Naalala ko yun. Oo pala. Sabi ko, hayaan mo lang siyang tumawag. Sabi niya, gano'n. Pero kaya yun, pinapatay ko na lang. Pati sila, yung phone. Diokla, alam mo, dapat ayusin yung couple ni Janet. Bigla kang gaganyan. I-eksenang gano'n. Ikaw magde-decide. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Alam mo yun? Okay sana kung papasok ka sa isang couple na bibigyan mo siya ng advice, suggestion, opinion. Hindi, magde-decide ka eh. Nandito anak ko. Hello, bebes. So, yun. Ganun na nga, ano. Kaloka, diba? So, Matindi yun na. Sige na. Ayun nga. Inulit ko pumasok ka sa isang couple, kung magbibigay ka ng opinion, advice, o suggestion, hindi yung ikaw magde-decide sa kanila. Ang pangit. Nakakaya ka talaga, Diokla. Alam mo, nakakapag-desisyon ka. Sa kalokohan mo, kabalastugan mo, inuulit ko Pero kapag oras ng katarantaduhan mo, hindi ka na makapag-decide, nagtatago ka na sa kabila. Sa mga ka-teammate mo, o sa mga nanay mo, o sa nanay mo, sa tita mo, puro ka tago. O kaya, ang mahirap sa'yo, magtatago ka sa pangalan ng Diyos. Yan ang dyan ako nang gigigil. Ginagamit mo pangalan ng Diyos, ginagamit mo sobra. Gas-gas na. Hindi ka nahihiya noon? Gagamitin mo pangalan ng Diyos? God to be glory kayo, lagi ganyan. Ito gusto ko salita Love, love, love. Ano naman nabasa yan, Janet? Yung sa taas. Nabasa ko lang love, love. Di ba nagkomento ako sa'yo? Yung sa taas ngayon ko na nabasa. Love, love, love kita sobra MJ. Kung alam mo lang, agay. Yan yung yun na yung time nata na nakikita ko na siya na may kalandian sa mga live. Di ba nag-PM yan siya, ganun. Sabi niya, live lang, ganun, lokohan lang, ganun. Pero hindi na ako naniniwala, kaya ganyan yung nireply ko sa kanya. Sabi ko nga kaya, aminado naman ako na may pagkamarupok ako noon, ganyan, pero hindi ako natablan sa mga ganyang issue niya, kumbaga. Kasi nakikita ko siya na may mga kalandian na sa live, ganun, saka hindi ako naniniwala, ganyan. Yan yung mga sinasabi niya. Yan naman yung kwento dyan. Thank you, Ryan, sa paggising mo sa akin kasi marupok ako. Oo. Thank you, Ryan. Siya yung gumising sa sa ganyan.
sabi niya, mauntog ka. Inuntog ako niyan. Salamat. Ito pa. Basahin nyo. Ito masabi ko naman okay lang. Ano yan? Sweet? Ano yan, kwento kasi niyan is, nasa isang LS kami. Hindi ko na lang babanggitin yung kasi mababasa niyo naman dyan dito. Basta nasa isang LS kami. Tapos si JB, kung naalala niyo si JB, naglolokohan kami kasi niyan sa LS. Tinatawag kasi niya akong cheesecake. Kasi di ba nagbe-bake ako? Ganyan. So, gusto ko niyang cheesecake, mga ganun siya. Ang tawag ko naman sa kanya, binibili ko siya baby. Tapos nakaano pala siya doon, naka-BG. Tapos sinasabi niya na ayaw daw niya na masyado ako nakikipag-anuhan sa mga lalaki, ganun. Sabi ko nga, siya nga nakikipaglandian sa live. Saka hindi kami, bakit siya nagde-demand ng ganun, kumbaga. Ako nga, hindi ko nga siya pinapakailaman, kung nakikipaglandian siya yan dyan naman sa live noon, kami ni JB, nagbibiruan lang din namin kami. Kasi natutuwa yung mga host, ganyan. So, parang biro-biruan lang doon. So, yun pala, nakikinig pala siya. Yun naman yung kwento dyan. Basahin nyo para kwento na yan. Basahin mo. Sige, basahin nyo. Ako na nga bumbasa. Magkulo nga. Sabi ko naman, okay lang. Okay lang yan, sweet. Kaya sa kabagay kayo kako. Doon sa kalandian niya. Sabi niya, friend lang kami, sabi niya. Sinasabi niya, friend lang daw sila. Pinagpipilitan talaga niya na hindi sila, haha. Sabi ko nga, okay lang naman, uy, haha. Ganun yung reply ko. So, sabi ko itong friend ko, grabe, ano kaya totoo? Kasi hindi kasi namin alam kung ano yung totoo. And then sabi ko, hindi ko alam, sabay na lang ako ng agos puro ako tawa, tapos puro siya basag kanina. Doon sa live na to. Nagselos ata siya sa isang commenter din niya, yung JB na nagpunta sa premiere kagabi, tinatawag kasi niya akong cheesecake, kasi dun sa mga cheese na binibake ko. Sa LS ni ma'am, yung may LS, di ko na lang babanggitin yung baka maano pa siya tuwang-tuwa, sa amin kasi inaasar ko ng baby si JB, tapos biglang nag-comment si Deo Bakla nang magalang shoutout, naka-busy pala siya sa LS, naririnig niya sinasabi ni Madam. Kaya sabi niya, seloso daw siya, nag-PM siya ng time, tapos sabi niya, seloso daw siya, okay lang daw makipag-usap ako, pero wag daw masyadong sweet. Ay sila nga, sa live, naglalandian, hahaha. Yan, yung sinabi niya, nag-PM kasi siya na hindi okay lang daw, pero seloso siya, wag daw ako masyadong makipag-usap ng sweet, ganon. Pero siya, nakikipaglandian naman sa live. Ano yung sabihin nung sinasabi ko ba, haba hair hanggang dito? Ano yung sabihin doon? Si Kulot? Hindi ko alam. Basta sabi niya, haba ng hair hanggang dito. Expression yan, kumbaga. So yun. Hindi namin inuungkat yung sinong live yan. Sabi natin kay Madam Christy ba yan, pangalan, okay? Hindi namin dinadamay yan. Inuul ko lang hindi namin dinadamay. Naano ko lang dito kay Deokla, bakit ko nilalabas to? Tinanong una, inuul ko lang papalawan ko lang. Tinanong ko ba, pwede ko ba itong para maan natin yung kalokohan nitong baklang to? Kasi nga, habang may asawa si Deokla, lumalandi sa iba. At lumalandi pa sa iba. At meron pang kalandian. Si nabasted mababagin ko si Astrid dito kasi kinuwento niya rin sa akin talaga Sabi, ko lang, hindi lang naman ako, kaya hindi lang ako yung nakachat niya or yung madami. Isa lang ako doon sa mga binola niya. Ganon. Pero busted siya. So ngayon, hindi naging kami. Never. Tanong. Hindi ako naninira. Inuulit ko, tinatanong ko. Yung girlfriend ba niya ngayon, totally may tiwala sa'yo kasi ubod ka ng kasinungalingan talaga Ubod na kasinungalingan. Baka nabenta na niya yung mga matatamis niyang pananalita. Yes, siguro. Ganun. Kung marupok ka talaga, maaano ka sa mga niyo kasi magaling siyang magsalita.
sweet siya magsalita, ano siya magsalita, lahat inaano niya, pinapasok niya. Kumbaga tapos inaano pa niya yung Diyos nga, ganyan. Ganun siya magsalita. Kaya kung ako sa inyo guys, pag ganyan na siya sa inyo, tignan niyo mabuti. Kasi lahat yan, kumbaga sa GC, send to many yung mga ginagawa niya. Hindi lang sa'yo. Yung alam niyo yung kauna-unahan na GM, send to many yung mga message. Akala mo sa'yo lang. Pero sinesend pala niya sa lahat. Ganon. Yes. Kaya nga sinasabi ko, di ba, ang galing niya magpaniwala sa iba, ang dami niyang naloko. Ha? Ang dami niyang naloko. Ngayon, lumalabas ang kabawa niya, asan na yung mga naloloko niya? Pa-isa-isa nagigising. Ngayon naman, ang inaano ko lang dito, inuwi ko, proud ako sa mga ka-teammate mo. Totoong proud ako. Ang titibay nila. Sila ang matitibay. Nasisigmura nila ang kalokohan mo. Totoo lang. Samantalang, nag-suggest ako dati noon na pwede sila pumili ng ibang leader, mawala, hindi ka mawala, diyan ka na lang. Diyan ka lang. Hindi ka masusunod. Dahil hindi man talaga ikaw nasusunod. Pangalawa, pwede nilang mag-fight, pwede silang pumalit ng team. Hindi ko alam bakit nila pinangangatawan yan. Tinatanong ko lang yan, hindi ako naninira. Inulit ko lawakan yung utak nyo. Hindi ako naninira. Nagtatanong lang ako sa inyo. Ano bang katindi? Ano bang naiambag sa inyo ni Deokla na yan? Pangalan lang ng team, siguro. Team Batya, yun lang. Pero mula noon, JLS pa lang niya, puro sponsor na ang gumastos. Pangalawa, sino nag-usad? Kami. Tandaan yan. Kaya sinasabi ko, walang konsiderasyon yan eh. Yes, ang gaganda ng co-host mo. Kami. Kami. Anong usad? Ngayon, pangatlo, tatanong ko, sinong ginagamit mo ngayon, sinong gagamitin mo ngayon? Yan ang tinatanong ko. Pero sa totoo lang, alam ko, hindi ko nag-invite dyan sa mga na-invite nyo. Mga ka-team mo, sila matitibay inulit ko. Kaya proud ako sa kanila. Ang inaano ko lang, inuulit ko lang nakakaya, nagpa-boosting ka pa. Nagpa-boosting ka pa. Nakakaya. Hindi ka man gumagala, hindi ka man umaakyat ka isang piraso. Tapos off-cam, diyan na ako, naka-BG na ako. BG lang eh. Kasi nga di ba akyat, kagigising lang, sabay BG na agad. Papakita nila na ako mo tsaka Janet. Hello. Sasabihin mo sa akin, umakit ka dito, on-cam. Ikaw nga umakit sa iba, off-cam agad. Special ka lang, kasi duwag ka lang. Duwag ka lang. Yun lang yung aminin mo. Nuulit ko, nadadala sa usapan to. Hindi sa off-cam, on-cam. May sadyang ka lang, may pagnanasa sa akin. Punta dito sa backstage, papakita ko magdamag sa'yo. Kung gusto mong pagnanasahan mo ako. Oo nga. Dati ka Janet na may pagnanasa, ngayon sa'yo na. Ay, tawag ko na, wait na. Kasi hindi ka nakakatingin ng privacy. Bakit ako magpapakita ng public? Hindi mo alam ibig sabihin ng privacy. Baka hindi nga niya alam kasi minsan kahit privacy tinatanong niya. Nakwento ko na yung pagtanong niya kung paano mag-sex ang lesbian sa kababae. Privacy na dapat yun. Hindi niya yan tinatanong na. Kaya nga, hindi niya alam yun. Hindi niya alam tawag dun eh. Nakakaya. Grabe. Bago kilala mo si Janet, tapos ganun tatanong sa kanya. Although sinabi niya na dapat maging open-minded, doon sinabi din niya na open-minded na kasi ngayon may asawa na, ganyan, matatanda na. So yun yung duelta niya, parang tinanong niya, itatanong ko lang sa ito, wag mo masamahin na, open-minded lang tayo dahil may matatanda naman na tayo, alam na natin, ganyan. Tapos yun, tinanong niya, paano mag-sex ng lesbian sa kababae? Tapos sabihin niya ngayon na hindi siya tawag niya sa atin, hindi siya manyakis or hindi siya andun tawag doon, yung binabato niya sa atin na hindi daw sila TPL, kumbaga. Bakit nakakapagsalita siya ng gano'n in private? Private pa yun Sabi niya hindi siya TPL, samantalang meron tayong noon na umakit tayo sa kanila. Pwede ba dito magbiro? May pasintabi kami lagi. Pwede ba dito magbiro?
tuwang-tuwa pa kayo. Ha? Uulit ko lang, tuwang-tuwa pa kayo. Kayo mismo. Hindi ako nagagalit sa isa sa team mga batya. Sinasabi ko lang kayo kasi dati alam nyo sa ano nyo, sa pagkatao nyo, meron kaming laging pasintawi bago umakyat. At tinanong namin kayo, pwede ba? Sinabi nyo, oo. Pinapaalala ko lang ha. Kaya nagtaka na lang ako nung araw na yun, bakit nangyari yung gano'n na sinasabi nyo hindi kayo TPL. Hindi kayo TPL, oo. Pero meron kami pasintabi. Meron din kaming babala na nakalagay sa mga live namin bago mag-start, kumbaga. Saka alam naman niya, sinasabi, nagpapaalam tayo, gaya nga ng sabi mo, may pasintabi, nagpapaalam tayo pag umakyat tayo sa isang LS. Meron tayong sinasabi na okay lang ba, yun nga, inulit ko lang pala, okay lang ba na magluko or magbiro dito sa LS ngayon? Sabi nila, oo naman. Nagtatanong. Open-minded. Open-minded kami, ganun din sila. Open-minded daw sila. Ayun. Ano sa kanya eh. Ako, pwede kong sabihin kayo. Kasi talagang alam nyo yan. Pwede nyo kahit sabihin sa founder nyo. At alam ng founder nyo na lagi kami may pasintabi. At alam nyo na talaga kung ano paano namin itakbo ang LS. Ang isang LS. Kahit LS nyo. Sabi ko yan. Kasi kami halos nagpatakbo ng LS ko. Excuse me, sorry. Hindi ko to sinusumbat ha. Pakialawakan yung utak nyo ha. Inaano ko lang kasi yung issue na yan na nabastos kami, balakura kami. Alam niyo yan, entertainment ang ginagawa namin. At tuwang-tuwa kayo. At tuwang-tuwa mga manonood nyo at marami kayo manonood. Correct. Yung bastos kami pero napakinabangan nyo kami, ay nako kayo. Mantala ang founder nyo, aakyat. Pagising ko lang busy muna ako. Tapos bigla na lang mawawala. Hindi, papakita mo na ng kumot niya. Hindi, sabi niya, Janet. Alam mo yun? Janet, papakita yung nakakumot niyang nakababa. Ano ba yun? Diba, binibiro mo. Manyakol din eh. Inuwi ko, hindi sumbat yan Pawang katotohanan nga. Katotohanan sinasabi ko. Kasi alam nyo, kahit panoorin yung mga LS nyo, dahil sa amin umuusad ng LS nyo. Kaya yung salamat. Inulit ko lang ito Ito yan, yung thumbs up na yan, yung boosting na yan. Ako, nakakaya ka, Deyokla. Kung hindi sa'yo mangyayari maraming tao, kawawa. Tapos pag pinapunta sa'yo mga tao, kawawa din yung ibang katim. Dahil sa kanila, tinatayo ka. Yun ang pinaparating ko. Suggestan niya na tinuturoan ka pa. Huwag mo masama. Para sa inyo din yan. I mean, para sa'yo, Deo. Mas maganda yung ginawa mong yung JLS ko. Doon na lang kay Deyokla kasi doon kayo nag-boosting. Para sure na maraming tao. Ilang suggestion ko advice ko lang sa inyo. Kung nagpa-boost mo yung ibang katim mo, mas maganda na rin doon sa kabila na lang. Kasi ikaw walang kwenta, Deyokla. Totoo lang. Ayun, maraming salamat. Thank you so much. Yes, thank you so much. Sa ating revelation for tonight. Revelation. Ito nakakaya eh. Ito rin Totoo yan. Nashock din ako dyan. Alam mo yun? Halata may pagiging hindi siya kay Deo. Alam mo yun? Naipakita ba natin dito yung sinabi din nung isa may labo? Hindi. Hindi pa. Hindi pa, no? Ipakita mo next para alam nila. Meron, pangalawang tao na to na nagsabi. Or pangalawang tao na to na nag-comment na may alam sa kanya. Kumbaga, kilala siya. Kasi may isang tao pa na nag-message sa amin na parang kilala siya. Nakakaya, no? May kapatid kang adik, tapos nangungupahan lang kayo. Yak. Yabang pa mo. Correct lang natin yan na hindi nag-aano si Ryan or nasasabi yan ni Ryan kasi nga puro kayabang kasi. Tapos ganun pala. Kumbaga, ang yabang-yabang mo magsalita sa live mo, ang yabang mo sinasabi mo milyonaryo ka,
And then may isang tao na magsasabi ng ganyan. Kaya nakakapag-comment si Ryan ng ganyang issue ba? Ganyang sinasabi niya ngayon. Hindi naman sa niyayabangan. Hindi sa... Sabi ko kanina, yabang pamor. Kaya sabi ko, yabang pamor. Yan pala buhay nyo. Yun ang ibig ko sabihin din. Kaya sinasabi ko, yabang pamor. Yabang pamor. Pero may ang baho ng buhay mo pala. Iyak. Kadiri. Oo nga eh. Nililino naman natin, hindi naman porket parang feeling nyo kasi ang yabang baka ng dating ng salta ni Ryan. Hindi Kaya ano lang to, kay Deo lang kasi nga maangas yung tao. Puro yabang, wala namang inaano. Para kay Deo lang. Para kay Deo lang yun. Ayun, maraming salamat. Thank you so much. Good night. Good evening. Good afternoon. Good morning. Ewan ko na lang kung anong lugar, anong oras dyan. I-upload ko ngayon kasi baka sabihin na yun nga, tinutukoy ko. Ginawa ko ito kasi nga yung live kahapon, hindi ko nagawa yung live niya. So ngayon ko i-upload para malaman nyo na talagang boosting yung ginagawa nila. Niya. O nila, hindi ko alam kung sino nag-boost sa kanya. Yun. Nakakaya lang talaga yung live, yung GLS na darating nila. Nakakaya. Boosting na boosting. Diba? May pambayad pala. May pera. Pag walang tao, nakakaya. Totoo. Tapos may kita mo doon, ano na naman, yung, ano nga yun, yung night mood na naman, nakusap nila. Oo. Night mood, boosting. Tapos nandun sa mga ka-teammate nila nanonood, nakakaya. Siyempre, maawa yung ka-teammate. Pag nakakaya din, papupuntay na lang kay Deo, mas nakakaya naman din yun. So, ako suggestion ko lang talaga, inulit ko lang, mas maganda gawin lang sa LS mo na lang. Suggestion ko lang yan, para hindi kayo mapahiya. Kaya sinasabi ko yung idea na, ako, kayong bahala. Ituloy nyo lang. Para at least, hindi kayo masyadong kaya basta nakaawa-awa, sa totoo lang. Sorry sa ka-team Batya, sorry Hindi ako mag-sorry kay Declo, inulit ko, hindi ko mag-sorry dyan. Hindi siya nagsusorry sa mga ginawa niya katarataduan. Dahil nakakaya talaga mga pinaggagawa niya, nilulubog kayo. Kita nyo binibigyan ko na kayo ng idea. Bahala kayo dyan. Kaya maraming salamat, babay talaga. Babay na. Night!